Basura! Katulad mo basura ang ipinakain mo sa ina ko. Bulyaw ni Zaivaro. Sa gitna ng marangyang mansyon, nakaluhod si Lynn sa basag na mangkok ng aros kaldo habang ngumingisi ang buktot na nurse. Lumayas ka ng walang sahod. Walang awa siyang itinaboy sa gitna ng ulan habang nag-aagaw buhay ang kanyang kapatid sa ospital. Pinunasan ni Lynn ang luha at tumayo. Paano mabubuhay ang bilyonaryong pumatay sa sariling pag-asa? Magnanakaw. Papatayin mo ba ang senyora gamit ang maruming pagkain ng mga hampas lupa? Ang malupit na akusasyon ni Nurse Helen ay pumunit sa tahimik at malamig na silid. Nakatayo ang yaya sa gitna ng marangyang kwarto, nakataas ang kilay at nakaduro ang hintuturo. Sa paanan niya, nagkalat sa makintab na sahig ang mga basag na piraso ng mamahaling mangkok at ang umuusok pang aros kaldo na maingat na niluto ni Lynn ng madaling araw. Ang amoy ng sariwang luha at paminta ay unti-unting nilamon ng masangsang na amoy ng alkohol at gamot sa paligid. Nakaluhod si Lynn sa gilid ng higaan, pilit na inuunawa ang nangyayari. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maligamgam na bimpo. Ilang sandali lamang ang nakalipas, ginagamit niya iyon upang banayad na punasan ang nanlalamig at kulubot na mga palad ni Doña Zenaida. Ang matanda ay nagkaroon ng bahagyang panginginig ng kalamnan na palaging nangyayari kapag hindi nito naiinom ang tamang gamot sa oras, ngunit pinalabas iyon ni Nurse Helen bilang isang matinding kumbulsyon dahil di umano sa pagkalason. Bago pa man makapagsalita si Lynn upang ipagtanggol ang sarili, bumukas ng marahas ang mabigat na pintuang kahoy. Pumasok si Zaivaro, ang bilyonaryong may-ari ng mansyon, na may mukhang tila nagbabadya ng isang madilim na bagyo. Nakakapit sa kanyang braso ang kanyang nobyang si Agatha, na agad na nagtakip ng bibig at umarte na tila naiiyak sa takot. Zai, tingnan mo ang ginawa ng babaeng ito. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magtitiwala sa mga galing sa squatter. Wika ni Agatha. Ang boses ay puno ng mapanirang pag-aalala. Nagkumbulsyon ang mami mo dahil sa basurang ipinakain niya. Buti na lang at naabutan ni Nurse Helen. Dumilim ang paningin ni Zaivaro. Ang kanyang takot na mawala ang ina ay matagal nang naging isang nakakabaliw na obsesyon sa pagkontrol sa lahat ng bagay. Lumapit siya kay Lynn. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at walang bakas ng awa. Sir Zaivaro, nagmakaawa po ang senyora na matikman ang sabaw na gawa sa luya. Garalgal ang boses ni Lynn habang sinusubukang tumayo. Ang mga tuhod ay nanghihina. Hindi po totoo ang sinasabi nila. Ginaw na ginaw po ang ina ninyo at gusto lang niyang hindi na siya pinatapos ng binata. Hinablot ni Zaivaro ang puting sobrang naglalaman ng buwan ng sahod ni Lynn na nakapatong sa maliit na mesa. Sa harap ng lumuluhang dalaga, walang pangingiming pinunit niya ang sobre kasama ang mga perang nasa loob nito at walang awang isinaboy ang mga piraso sa mukha ni Lynn. Ang mga punit na papel ay dahan-dahang bumagsak sa sahig kasabay ng tuluyang pagguho ng mundo ng dalaga. Lumayas ka sa pamamahay ko. Bago ko pa ipaisip sa mga pulis na pinagtatangkaan mo ang buhay ng ina ko, malamig at matalim na utos ni Zaivaro. Bawat salita ay tumatarak sa dibdib ni Lynn. Wala kang makukuhang ni isang kusing. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Namanhid ang buong katawan ni Lynn. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan at ang bawat paglunok ay parang paglunok ng bubog. Hindi ang pagkapahiya ang labis na sumusugat sa kanyang pagkatao ngayon, kundi ang matinding takot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ang kapatid niyang si Baste, ang nakababatang kapatid na nakaratay sa pampublikong ospital, naghihintay ng perang pambayad upang hindi putulin ang makinaryang nagdudugtong sa buhay nito. Wala siyang tinig na mailabas upang magmakaawa. Tanging ang walang humpay na pag-agos ng kanyang mga luha ang nagsisilbing saksi sa kanyang kawalan ng kalaban-laban. Mabilis na pumasok ang dalawang malalaking gwardiya at mahigpit na hinawakan ang magkabilang braso ni Lynn upang kaladkarin siya palabas.
Habang hinihila siya palayo, hindi siya tumingin sa mapagmataas na mukha ni Zivaro o sa mapanuyang ng ngiti ni na Agatha at Helen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa walang malay na si Doña Zenaida na nakahiga sa gitna ng malalaking makina. Sa kabila ng matinding kawalang katarungan na kanyang sinasapit, isang dalisay at masakit na katanungan ang namuo sa isip ni Lynn. Sino na ang hahawak sa mga kamay niya kapag nanlalamig siya sa madaling araw? Sino ang aawit sa kanya kapag hinahanap niya ang kanyang anak? Sa labas ng mataas na gate ng mansyon, ang langit ay kasing dilim ng kapalaran ni Lynn. Walang awang ibinagsak ng mga gwardya ang dalaga sa maputik na kalsada. Ang walang habas na pagbuhos ng ulan ay mabilis na bumasa sa kanyang manipis na damit. Hinugasan ang dumi sa kanyang balat, ngunit hindi ang kirot sa kanyang kaluluwa. Nakaluhod siya sa putikan, yakap ang sarili, habang ang malamig na hangin ay sumusuot hanggang sa kanyang mga buto. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, umilaw ang screen ng lumang telepono sa loob ng kanyang basang bulsa. Nanginginig ang mga pasmadong daliri niya nang ilabas ito at basahin ang mensahe mula sa ospital. Miss Lynn, kailangan na po nating maayos ang down payment ngayon. Kung hindi po, mapipilitan po kaming ihinto ang kasalukuyang gamutan ng kapatid ninyong si Baste. Pasensya na po. Napasalampak si Lynn sa lupa. Ang mga patak ng ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanyang likuran. Tila sumasabay sa bigat ng kanyang pinagdaraanan, habang ang kanyang tahimik na pag-iyak ay unti-unting nilamon ng matinding kawalan ng pag-asa. Paano mabubuhay ang kapatid niya kung ang bilyonaryong kumuha ng lahat ng kanyang dignidad ay siya ring pumatay sa nag-iisa nilang pag-asa? Dalawang uri ng impyerno ang umiral sa gabing iyon sa magkabilang dulo ng Makati. Ang una ay ang impyerno ni Lynn, isang impyernong maingay, masikip, at amoy pawis at pag-asa. Basang-basa at nanginginig sa ginaw, narating niya ang maliwanag, ngunit magulong pasilyo ng pampublikong ospital. Nag-iwan siya ng bakas ng putik sa sahig na linoleum habang tumatakbo patungo sa information desk. Ang mukha ng doktor na nakausap niya ay pagod at puno ng pag-unawa, ngunit ang kanyang mga salita ay matatag at walang puwang para sa pagmamakaawa. Miss Carpio, I'm really sorry. Ginawa na po namin ang lahat, pero protocol po talaga. Kung walang paunang bayad, hindi namin maisasagawa ang operasyon at kailangan naming ilipat ang life support sa ibang pasyenteng may mas malaking tsansang mabuhay. Mahinahon, ngunit pinal na paliwanag ng doktor. Ang awa sa kanyang mga mata ay walang silbi laban sa mga patakaran ng ospital. Gumuho ang natitirang lakas ni Lynn. Nakiusap siya, lumuhod, at ipinangako ang lahat. Ngunit ang mga patakaran ay isang matigas na pader na hindi kayang tibagin ng kanyang mga luha. Dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat, bumalik siya sa maliit at masikip na barong-barong na tinitirhan nila ng kapatid sa isang eskinita sa likod ng mga nagtataasang gusali. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong na yero, naghihintay ang kanyang mga kapitbahay. Walang nagsalita. Ang matandang labandera na si Aling Nita ay lumapit at tahimik na inilagay sa palad ni Lynn ang ilang lukot na perang papel. Sumunod ang isang kargador na nag-abot ng mga baryang nakolekta nito sa buong araw. Ang isa-isang paglapit ng mga taong kapos din sa buhay na nag-aambag ng kanilang munting kabuhayan ay isang tahimik na pagdamay na mas matimbang kaysa sa anumang salita. Hawak ni Lynn ang mga gusot na pera at mabibigat na barya. Nararamdaman ang bigat hindi ng halaga nito, kundi ng kabutihan ng mga pusong mas mayaman pa sa bilyonaryong tumapak sa kanyang pagkatao. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang pinagsama-samang kabutihan nila ay isang patak lamang ng tubig sa karagatan ng kanyang pangangailangan. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon, naroon ang ikalawang uri ng impyerno, isang impyernong malamig, malawak, at nakabibingi sa sobrang katahimikan. Sa sala, lihim na nagbubuhos ng mamahaling alak,
sina Agatha at Nurse Helen sa kanilang mga kupita, isang tahimik na pagdiriwang ng kanilang tagumpay. We did what we had to do. Zai needed to see how incompetent that girl was. Bulong ni Agatha. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Palihim namang kinuha ni Helen ang 2 ampules ng tunay na gamot ni Doña Zenaida mula sa kanyang bulsa at itinago ito sa loob ng kanyang bag. Sinimulan na niya ang pagbabawas sa rasyon at pagpapalit nito ng bitamina lamang. Pumasok si Zivaro sa silid ng kanyang ina. Ang amoy ng arroz caldo ay wala na. Napalitan na muli ng nakasusulasok na amoy ng antiseptiko. Ang dating may bahagyang kulay na pisngi ni Doña Zenaida ay bumalik sa pagiging maputla. Ang mga mata nito ay muling naging salamin na walang sinasalamin, nakatitig sa kawalan. Tiningnan ni Zivaro ang mga makinaryang nakapalibot sa ina. Ang mga ito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay tila mga bantay na lamang sa isang mamahaling puntod. Walang reaksyon, walang buhay. May kakaibang naamoy si Zivaro sa maliit na basurahan sa ilalim ng lababo. Isang pamilyar ngunit hindi niya matukoy na amoy ng chemical, tila gamot na itinapon ng hindi ginagamit. Ngunit bago pa niya ito lubusang pag-isipan, isang pagbabago sa paligid ang pumukaw sa kanyang buong sistema. Ang banayad at ritimikong tunog mula sa monitor ng puso na nagsisilbing musika sa katahimikan ng silid ay biglang naputol. Ito ay napalitan ng isang matinis at tuloy-tuloy na ugong na tila sumisigaw ng panganib. Nanlaki ang mga mata ni Zivaro. Ang lahat ng hangin sa kanyang dibdib ay tila biglang naubos. Ang berdeng linya sa screen na sumasayaw sa ritmo ng buhay ay naging isang tuwid at walang galaw na guhit ng kamatayan. Nataranta siya. Ang kanyang isip na sanay sa pagkontrol ay biglang naging blanko. Ang kanyang boses na laging puno ng awtoridad ay naging isang garalgal na sigaw. Nurse! Nurse Helen! Tulong! Mula sa pasilyo, narinig ni Helen ang sigaw. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Mabilis niyang itinago ang bag na naglalaman ng mga ninakaw na gamot sa ilalim ng isang cabinet bago siya nagmamadaling tumakbo papasok sa silid. Matagumpay na naibalik sa normal ang tibok ng puso ni Doña Zenaida. Ngunit ang kanyang diwa ay hindi na nagbalik. Nanatili siyang parang isang manikang porselana na nakahiga sa mamahaling kama, humihinga, ngunit walang buhay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat at mas malamig pa kaysa dati. It's the lingering effect of that dirty food, Z. Ano pa ba? Mahinang bulong ni Agatha, hinahaplos ang braso ng binata. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Ginawa mo ang tama nang palayasin mo ang babaeng yon. Hindi sumagot si Zivaro. Isinenyas lamang niya ang kanyang kamay. Isang tahimik na utos. Naiwan siyang mag-isa. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, naiwan siya sa gitna ng silid na siya mismo ang nagdisenyo para maging isang perpektong kulungan. Napuno ng matinding pagkabigo ang kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat. Binili ang pinakamodernong kagamitan. Kinuha ang pinakamagagaling na tauhan. Ngunit sa huli, ang ina niya ay tila mas malayo pa kaysa dati. Sa tindi ng galit sa sariling kawalan ng magawa, padabog niyang inayos ang unan sa ulunan ng ina. Ngunit sa marahas na paggalaw na yon, isang maliit at lumang notebook ang nahulog mula sa ilalim nito at gumulong sa sahig. Kulay kape ang pabalat nito, manipis at halatang madalas gamitin. Kakaiba ito sa lahat ng bagay sa loob ng silid na yon. Isang bagay na personal, isang bagay na may init. Pinulot niya ito. Sandali siyang nag-alinlangan, ngunit nanaig ang isang hindi maipaliwanag na puwersa sa kanyang kalooban. Binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Lynn, malinis at pabilog ang sumalubong sa kanya. Hindi ito isang simpleng listahan ng mga dapat gawin. Ito ay isang tala-arawan ng puso. Ang unang nabasa niya ay tumagos sa kanyang dibdib na parang isang mainit na punyal. Punyo 14. Umiyak si Senyora nang marinig ang pangalan ni Sir Zai sa telepono.
Gusto niya ng yakap, hindi ng dextrose. Sana nandito siya. Naramdaman ni Zaivaro ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Bawat pahina ay naglalaman ng mga maliliit na detalye na hindi kailanman naitala ng mga mamahaling sensor na nakakabit sa katawan ng ina. Ang paborito nitong kulay ng bulaklak sa hardin. Ang pangarap nitong makatikim muli ng suman na binalot sa dahon ng saging. Ang pagngiti nito sa tuwing naririnig ang awit ng mga ibon sa bintana. Sa gitna ng kwaderno, may isang tuyong dahon ng saging na nakaipit. Sa ibabaw nito ay may isang maliit at kupas na mantsa. Ang bakas ng isang luhang natuyo na. Ang tahimik na saksing iyon ng kalungkutan ay mas matunog pa kaysa sa lahat ng ingay ng mga makina sa silid. Ngunit ang huling mga pahina ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Zaivaro. Sa isang sulok, nakasulat ang isang tanong na puno ng pag-aalala. Bakit laging amoy panis ang gamot na ibinibigay ni Nurse Helen? Tinatapon niya ba ang laman ng ampule? Itatanong ko kay Sir Z bukas. Ang mga salitang yon ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang natutulog na hinala. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang kakaibang amoy na napansin niya sa basurahan kanina. Ang pagiging kalmado ni Helen sa gitna ng kaguluhan. Ang mabilis na pagbagsak ng kalusugan ng ina matapos umalis si Lynn. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan ng karumaldumal na kataksilan. Isinara ni Zaivaro ang notebook. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib kanina ay napalitan ng isang nakapapasong lamig. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkabigo, ay ngayoy matalim at puno ng determinasyon. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng silid ng walang imik. Hindi siya pumunta sa sala. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad, patungo sa madilim na pasilyo na patungo sa security room ng mansyon. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa maraming screen na nagpapakita ng bawat sulok ng kanyang pamamahay. Umupo siya sa harap ng console. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Hinahanap ang nakaimbak na video mula sa silid ng ina noong araw na yon. Habang pinanunood niya ang pag-ulit ng mga pangyayari, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa isang maliit na screen. Nakita niya ang kanyang sariling mga mata kung paano palihim na lumapit si Helen sa lalagyanan ng gamot. Lumingalinga ito sa paligid. At nang makitang walang nakatingin, kinuha nito ang tunay na ampule, itinapon ang laman nito sa inidoro ng banyo, at pinalitan ng tubig ang laman ng swerong nakakakabit sa kanyang ina. Sa loob ng malawak at marangyang sala ng mansyon, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakaupo si Agatha sa malambot na sofa, dahan-dahang iniikot ang kanyang baso ng alak, habang si Nurse Helen ay nakatayo sa isang sulok, may bakas ng tagumpay sa kanyang mapanuring mga mata. Inaasahan nilang ang pagpasok ni Zaivaro ay magdadala ng pinal na hatol para tuluyang mailayo ang matanda sa kanilang mga plano. Ngunit ang katahimikang dala ng binata ay hindi ang uri ng katahimikang nagbibigay ng payapa. Ang bawat hakbang ni Zaivaro sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa dibdib ng dalawang babae. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang muka ay tila isang lilok ng yelo, malamig, matigas, at walang emosyon. Ipinatong niya ang maliit na notebook ni Lynn sa mesa, kasabay ng isang tablet na nagliliyab sa liwanag ng isang video na kakatapos lang niyang mapanood. "Say, is there a problem? You look so stressed, darling." Malamig na wika ni Agatha, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginig nang makita ang kwaderno. "Nurse Helen!" Tawag ni Zaivaro. Ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. "Gaano mo katagal naisip na kaya mong linlangin ang isang Villanueva? Gaano mo katagal naisip na ang buhay ng ina ko ay isang bagay lamang na maaari mong nakawan para sa sarili mong pakinabang?" Namutla si Helen. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maayos na nakatiklop sa harap ay nagsimulang manginig.
Sir, hindi ko po maintindihan. Kung tungkol po ito sa nangyari kay Madam, ang babaeng iyon po ang enough. Ang tanging salitang yon ni Zaivaro ay nagpayanig sa buong silid. Iniharap niya ang tablet sa kanila. Sa screen, malinaw na nakikita ang bawat kilos ni Helen. Ang pagtatapon ng gamot, ang pagpapalit nito ng tubig, at ang mapanlokong ngiti habang pinapanood ang paghihirap ng kanyang pasyente. Nakita ko ang lahat. Ang bawat patak ng gamot na itinapon mo ay katumbas ng bawat segundo ng buhay na ninakaw mo sa ina ko. Bumaling siya kay Agatha, na ngayoy hindi na maipinta ang muka. At ikaw, Agatha, alam kong ikaw ang nag-utos nito. Alam kong ikaw ang nagtanim ng maling akusasyon laban kay Lynn upang mapagtakpan ang inyong kasalanan. Say, listen to me. I did it for us. Biglang sigaw ni Agatha. Ang kanyang maskara ng pagiging mahinhin ay tuluyan ng natuklap. Pabigat na ang ina mo. She's a burden to our business, to our future. Nililinis ko lang ang daan para sa atin. Ano ba ang halaga ng isang matandang hindi na nakakaalala kumpara sa imperyong itatayo nating dalawa? Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Zaivaro. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na halimaw sa likod ng magandang mukha ng kanyang nobya. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagkasuklam, hindi lamang sa kanila, kundi sa sarili niya. Paano siya naging ganoon kabulag? Paano niya nagawang maniwala sa mga taong ang tanging hangad ay sirain ang tanging nag-uugnay sa kanya sa kanyang pagkatao? Wala kang halaga, Agatha. Ang imperyong sinasabi mo ay walang saysay kung ang pundasyon nito ay ang pagtataksil sa sariling dugo. Malamig na wika ni Zaivaro. Hinubad niya ang mamahaling singsing na tanda ng kanilang kasunduan at itinapon ito sa basurahan sa gilid ng mesa. Lumayas kayo. Ngayon din. Ang mga pulis ay nasa labas na at naghihintay para kay Helen. At ikaw, Agatha, sisiguraduhin kong walang natitirang piraso ng iyong pangalan sa mundo ng negosyo pagkatapos ng araw na ito. Nang mailayo na ng mga gwardiya ang nagsisigawang si Agatha at ang umiiyak na si Helen, ang sala ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ito ay isang katahimikang mapait. Napaluhod si Zaivaro sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang mukha. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan ay tila sumasabog sa kanyang dibdib. Naiisip niya si Lynn. Naiisip niya ang mukha ng dalaga nang sebo niya ang pera nito sa harap ng lahat. Ang mukha nito habang kinalakaladkad palabas sa gitna ng ulan. Si Lynn, na tanging nagbigay ng init sa kanyang ina, ay tinrato niya na parang isang basura. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang puso. Ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang maikling ugong sa tahimik na silid. Nanginginig ang kamay ni Zaivaro nang sagutin niya ang tawag mula sa ahensya. Sir Zaivaro, tungkol po doon sa yaya na si Jalyn Carpio. Nalaman po namin na nasa pampublikong ospital siya ngayon. Ang kanyang kapatid ay nasa kritikal na kondisyon at balita namin ay wala siyang pambayad kahit sa down payment man lang. Mukhang mawawalan na po sila ng pag-asa. Wika ng boses sa kabilang linya. Tumayo si Zaivaro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamadali. Hindi na niya kinuha ang kanyang Amerikana o payong. Patakbo siyang lumabas ng mansyon patungo sa kanyang sasakyan. Habang ang ulan ay malakas na humahampas sa kanyang balat, isa lamang ang panalangin niya sa kanyang isip. Huwag sana siyang huli na. Huwag sanang tuluyang maputol ang huling hibla ng buhay na maaari pa niyang iligtas. Ang ulan sa gabi na yon ay tila walang katapusang pagluha ng langit, kasabay ng mabilis na pag-andar ng mamahaling sasakyan ni Zaivaro patungo sa pinakamahirap na bahagi ng lungsod. Ang bawat pagtama ng tubig sa salamin ng kanyang kotse ay tila paalala ng bawat salitang ipinukol niya kay Lynn. Mga salitang mas matalas pa sa patalim
at mas malalamig pa sa yelo. Ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa manibela ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng pagsisisi na dahan-dahang dumudurog sa kanyang puso. Nang marating niya ang madilim at maputik na eskinita ng squatters area, agad siyang bumaba nang hindi na inisip ang kanyang mamahaling sapatos o ang basang lupa. Sa harap ng isang maliit at lumang botika, natagpuan niya ang figura ng isang babaeng pamilyar sa kanya. Si Lynn. Basang-basa ang kanyang manipis na damit. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang muka at ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Nakaluhod siya sa harap ng bintana ng botika. Ang kanyang mga kamay ay nakasara sa isang mahigpit na kamao habang nagsusumamo sa tindera para sa utang na gamot. Dahan-dahang lumapit si Zivaro. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila pag-amin ng kanyang pagkatalo. Inilabas niya ang kanyang pitaka at kumuha ng isang tseke, mabilis na sinulatan ng halagang sapat na para sa lahat ng pangangailangan ni Lynn. Ngunit nang iabot niya ito, hindi pa sasalamat ang nakita niya sa mga mata ng dalaga. Sa halip, isang matinding galit at pandidiri ang sumalubong sa kanya. Itinabig ni Lynn ang kamay ng bilyonaryo dahilan upang malaglag ang tseke sa putikan at mabahira ng dumi. Lynn, please. I'm sorry, nandito ako para tumulong. Let me handle everything. Bulong ni Zivaro, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Tumingin si Lynn sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay sumasama sa kanyang mga luha. Tulong? Ngayon ka pa darating kung kailan durog na kami? Noong pinalayas mo ako na parang basura, inisip mo ba kung paano kami kakain? Inisip mo ba kung saan kukuha ng pambayad sa ospital ang kapatid ko? Bawat salita ni Lynn ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Zivaro. Hindi lahat ng buhay ay mabibili ng kayamanan mo, Sir Zivaro. Ang dangal ko, ang buhay ng kapatid ko, hindi mo kayang bayaran ng kahit anong halaga sa bangko mo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Zivaro ang tunay na kahulugan ng kawalan. Ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang pangalan ay walang saysay sa harap ng babaeng ito na tanging puso lamang ang puhunan sa buhay. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malambot at madulas na putik. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng Makati ay nakaluhod na ngayon sa paanan ng isang hamak na tagapag-alaga. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Patawarin mo ako, Lynn. Patawarin mo ako. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Huwag mo lang akong hayaang mabuhay na alam kong naging dahilan ako ng paghihirap ninyo. Please, isipin mo ang kapatid mo. Pagsusumamo ni Zivaro, ang kanyang tinig ay nalulunod sa ingay ng malakas na ulan. Sa gitna ng tensyong yon, ang katahimikan ng gabi ay muling naputol sa mabilis na pag-ilaw at pag-vibrate ng telepono ni Lynn. Nanginginig niyang sinagot ang tawag mula sa ospital. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan. Miss Carpio, kailangan na po nating simulan ang huling operasyon ni Basteng ngayon din. Bumibigay na po ang kanyang katawan. Kung wala pa pong pirma at kumpirmasyon sa bayad, baka hindi na siya umabot sa umaga. Pakibilisan po. Nabitiwan ni Lynn ang kanyang telepono sa putikan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya kay Zivaro at sa gitna ng kanyang galit, nakita niya ang isang huling pag-asa sa mga mata ng lalaking kinamumuhian niya. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa loob ay tila isang malalim na sugat na hindi kayang hilumin ng anumang salita. Paano niya ipagkakatiwala ang buhay ng kaisa-isa niyang pamilya sa taong minsang sumira sa kanyang buong mundo? Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Zivaro. Hindi na niya inisip ang dumi ng putik sa kanyang mamahaling suot o ang lamig na nanunuot sa kanyang balat. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang buhay ng kapatid ni Lynn. Nang marating nila
Ang puting pasilyo ng ospital, agad na kumilos ang kapangyarihan ng kanyang yaman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ginamit upang manakit, kundi upang bumawi. Mabilis na binayaran ni Zevaro ang lahat ng gastusin sa ospital nang walang pag-aalinlangan. Sa isang kumpas ng kanyang panulat, ang tila bundok na utang ni Lynn ay naglaho at si Baste ay agad na inilipat sa isang malawak na silid sa VIP section kung saan ang mga pinakamahusay na kagamitan at doktor ang naghihintay. Habang pinagmamasdan ni Lynn ang kanyang kapatid na dahan-dahang kinakabitan ng mga bagong swero at makina, ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng pasasalamat at matinding pait. Ang kaligtasan ng kanyang kapatid ay nanggaling sa kamay ng lalaking sumira sa kanyang dangal. Nakaluhod si Lynn sa tabi ng higaan ni Baste. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na palad ng kapatid. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig sa tahimik na pag-iyak. Sa pintuan ng silid nakatayo si Zayvaro, pinapanood ang bawat paghinga ng magkapatid. Ang kanyang presensya ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang mabigat na pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang sariling hininga. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay tila paghingi ng tawad sa bawat pulgada ng sahig na kanyang tinatahak. Lynn, mahinang tawag ni Zayvaro, ang boses ay puno ng pakiusap. Alam kong wala akong karapatang humiling sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pero ang aking ina, siya ay unti-unti nang nawawala. Ikaw lang ang tanging nakapagpabalik ng ningning sa kanyang mga mata. Pakiusap, bumalik ka na sa mansyon, hindi bilang isang katulong, kundi bilang ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa kanyang buhay. Tumingala si Lynn, ang kanyang mga mata ay mapuula at puno ng pagod. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikan na puno ng mga alaala ng ulan at putikan. Gagawin ko ito dahil kay Baste at dahil kay Senyora Zenaida, dahil mahal ko siya. Mariing wika ni Lynn, ang boses ay matatag sa kabila ng panghihina. Pero babalik ako sa ilalim ng aking mga kondisyon. Ako ang masusunod sa lahat ng may kinalaman sa kanyang pag-aalaga. Walang makina, walang protokol mo, at walang sino mang makikialam sa paraan ko. At higit sa lahat, Sir Zayvaro, huwag mong isipin na ang pagbayad mo sa ospital ay sapat na para burahin ang sakit na ibinigay mo sa amin. Tumango si Zayvaro ng walang pag-aalinlangan. Ano mang gusto mo, Lynn? I will give you total control. I will stay out of your way kung yun ang kailangan para mapatawad mo ako balang araw. Ang bilyonaryong dati ay laging nagdidikta, ay ngayoy isang tagasunod na lamang. Handang isuko ang lahat para sa isang pagkakataong itama ang mali. Nang sumunod na araw, bumalik sila sa malawak na mansyon sa Makati. Ngunit ang dating marangyang tahanan ay tila binalot ng isang nakabibinging katahimikan na mas nakatatakot kaysa sa ingay ng bagyo. Dire-diretsyong pumasok si Lynn sa silid ni Doña Zenaida. Dala ang pag-asang muling mabuhay ang mitya ng buhay ng matanda. Ngunit nang makita niya ang senyora, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakahiga ang matanda, ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang anumang emosyon na makikita. Nakatitig lamang ito sa puting kisame, tila isang katawan na iniwan na ng sariling kaluluwa. Walang paggalaw, walang kurap, at kahit ang banayad na paghinga nito ay tila napakahina na. Nilapitan siya ni Lynn at hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Lynn ang pamilyar na paghigpit ng mga daliri ng matanda. Ang kamay ni Doña Zenaida ay kasing lamig ng marmol. Napalingon si Lynn kay Zayvaro na nakatayo sa likuran niya. Ang mukha ay dahan-dahang nilalamon ng takot. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang hatol na huli na ang lahat. Ang ningning na pilit na ibinalik ni Lynn noong una ay tila tuluyan ng napatay ng lamig at kawalan ng pag-asa sa mga araw na wala siya. Senyora, bulong ni Lynn,
Ang kanyang boses ay nangangatal sa gitna ng matinding takot. Nandito na po ako, gising na po. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tuyot na hangin mula sa bintana, habang ang matanda ay nananatiling nakatitig sa kawalan, tila isang bituin na tuluyan nang nawalan ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Lynn, ang silid ni Doña Zenaida ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging isang malamig na pasilidad ng ospital tungo sa isang santuwaryo ng mga alaala. Ang unang ginawa ni Lynn ay ang paghawi sa makakapal at madidilim na kurtina, hinahayaan ang gintong sikat ng araw na pumasok at humalik sa bawat sulok ng kwarto. Ang alikabok na dati nananahimik sa dilim ay ngayoy tila sumasayaw sa liwanag, kasabay ng sariwang hangin na nagpabago sa amoy ng paligid. Hindi nagtagal, ang nakasulasok na amoy ng antiseptiko ay tinalo ng masarap at nakapapawing pagod na samyo mula sa kusina. Lihim na naglaga si Lynn ng sariwang luya para sa salabat at nagpainit ng suman na binalot sa dahon ng saging. Ang amoy ng probinsya, ang amoy ng kinalakihan ni Doña Zenaida ay dahan-dahang humalo sa bawat hininga ng matanda. Sa labas ng pinto, nakatayo si Zaivaro, pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalaga na may halong pagkamangha. Nakita niya kung paano dahan-dahang lumapit si Lynn sa kanyang ina, kinuha ang nangungulilang kamay nito at idinikit sa kanyang sariling noo bilang pagpapakita ng wagas na paggalang. "Senyora, nandito na po ang paborito ninyo." Malambing na bulong ni Lynn habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng matanda. Pagkatapos, sinimulan niyang awitin ang saugoy ng duyan. Ang bawat himig ay puno ng emosyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa dulo ng bawat nota. Tila bawat liriko ay isang panalangin para sa paggising ng diwa ni Zenaida. Habang nakikinig, naramdaman ni Zaivaro ang isang hindi pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso, na dati kasing tigas ng bato, ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Lynn. Sinubukan niyang sumabay sa kanta, ngunit ang kanyang boses ay nabulol at naging garalgal dahil sa labis na pagkahiya at kawalan ng kasanayan sa pagpapakita ng lambing. Napatingin si Lynn sa kanya at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming sakit, isang maliit at tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Isang ngiting nagsasabing nakikita niya ang pagsisikap ng bilyonaryo na maging isang tao muli. Sa gitna ng kanilang pag-awit, isang himala ang naganap. Ang daliri ni Doña Zenaida ay dahan-dahang gumalaw. Tila pilit na inaabot ang tinig na tumatawag sa kanya. Ang kanyang mga mata na kanina'y walang buhay ay dahan-dahang kumurap at tumingin kay Lynn. Isang mainit na patak ng luha ang lumabas sa gilid ng mata ng matanda. Isang tahimik na pag-amin na naririnig niya ang bawat awit at nararamdaman niya ang bawat haplos. Napahawak si Zaivaro sa sandalan ng higaan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa labis na tuwa at pagsisisi. Ang pag-asa na akala niya ay tuluyan ng namatay ay muling nagliliyab sa kanyang harapan. Ngunit ang katahimikan ng himalang iyon ay biglang naputol nang marinig ni Zaivaro ang paulit-ulit na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa sa labas ng silid. Ang bawat pag-ugong nito ay tila isang babala na may paparating na bagyo. Lumabas siya upang sagutin ang tawag mula sa kanyang head of security at sa manager ng kanilang bangko. "Sir Zaivaro, kailangan ninyong malaman ito agad." Wika ng boses sa kabilang linya, ang tono ay puno ng pagmamadali. May nagaganap na hindi autorisadong paglilipat ng malaking pondo mula sa personal na account ni Doña Zenaida patungo sa isang offshore account. Ang ginamit na pirma ay ang pirma ng inyong ina, ngunit alam nating imposible iyon. Mukhang may naiwan pang galamay si Agatha sa loob ng inyong system na gumagalaw ngayon din. Napatitig si Zaivaro sa mga papeles na nakakalat sa kanyang mesa sa opisina. Ang tunog ng bawat kaluskos ng papel sa kanyang paghahanap
ay tila sumasabay sa bilis ng kanyang kaba. Ang galit na akala niya ay naubos na niya ay muling nag-aapoy. Habang pinagmamasdan niya si Lynn na patuloy na inaaliw ang kanyang ina, sa kabilang silid, isang matinding takot ang lumamon sa kanya. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong naitaboy niya upang tuluyang sirain ang kapayapaang kapira-piraso pa lamang nilang binubuo? Sa bawat paglalim ng gabi sa loob ng mansyon, ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan ng isang uri ng kapayapaang may dalang init. Hindi na lamang mga makina ang nagdidikta ng buhay sa silid ni Doña Zenaida. Ang bawat sulok ay puno na ng malasakit na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Sa loob ng nagdaang mga araw, ang ugnayan ni Lynn at Zaivaro ay dahan-dahang humabi ng isang bagong kabanata, isang pagtitingin ng hindi nagmula sa marangyang handaan, kundi sa pagitan ng mga baso ng tubig, pag-aabot ng gamot, at mga bulong ng panalangin sa madaling araw. Habang maingat na binabasa ni Zaivaro ang isang paboritong libro ng tula para sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay madalas na nalilihis patungo kay Lynn. Pinagmamasdan niya ang dalaga habang maingat nitong inaayos ang kumot ng senyora. Ang bawat galaw ni Lynn ay puno ng pag-iingat. Tila bahawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Sa mga sandaling nagtatama ang kanilang mga paningin, tila may isang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Isang hindi maipaliwanag na pagkilala sa sakit at pag-asa na kapwa nila pinagdaanan. Isang gabi, habang ang buwan ay nakasilip sa bintana, nakatanggap si Zaivaro ng tawag mula sa kanyang abogado. Ang balita tungkol sa tangkang pagnanakaw ng pondo ni Agatha ay mas lumala pa. Ngunit ang dating bilyonaryong madaling magalit ay nanatiling kalmado. "I'll handle Agatha later," mahina niyang sagot sa telepono, habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako sa payapang mukha ng kanyang ina. Mas importante ang katahimikan ni Mami ngayon kaysa sa anumang halaga ng pera. Ibinaba niya ang telepono at bumalik sa pag-upo sa tabi ng higaan. Mas piniling namnamin ang presensya ni Lynn kaysa sa gulo ng mundo ng negosyo. Dahil sa matinding pagod sa pag-aalaga kay Doña Zenaida at sa pag-aalala sa kapatid na si Baste, hindi na malaya ni Lynn na dahan-dahan nang bumibigat ang kanyang mga pilik mata. Habang nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang ulo ay dahan-dahang humilig hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Nang mapansin ito ni Zaivaro, ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok. Sa halip na gisingin ang dalaga, dahan-dahan siyang lumapit. Sa isang napakaingat at banayad na pagkilos, inilipat ni Zaivaro ang ulo ni Lynn upang sumandal sa kanyang sariling balikat. Naramdaman niya ang malambot na buhok ni Lynn sa kanyang leeg at ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Zaivaro sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho, napalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ang babaeng ito habang buhay. Sa gitna ng katahimikang iyon, ang mga mata ni Doña Zenaida ay dahan-dahang bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang blangkong titig na dati nakapako sa kisame. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag at pagkilala. Nakita niya ang kanyang anak na si Zaivaro at ang dalagang si Lynn na nakasandal sa balikat nito. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ng senyora. Isang ngiting tila nagsasabing nahanap na ng kanyang anak ang tunay na kayamanan. Dahan-dahang itinaas ni Zenaida ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hinawakan niya ang kamay ni Zaivaro at ang kamay ni Lynn at pinagtagpo ang mga ito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Ang init ng palad ng ina ay tila isang basbas na nagpapaiyak kay Zaivaro sa kagalakan. "Z!" Mahinang bulong ng senyora. Ang boses ay tila isang himig mula sa nakaraan. Ang pagtawag niyang yon sa pangalan ng anak ay higit pa sa anumang himala. Ito ay ang muling pagsilang ng kanilang pamilya. Ngunit ang langit na puno ng bituin ay biglang binalot ng isang madilim na ulap. Habang nakangiti ang senyora, ang kanyang katawan
ay biglang nanigas. Ang kanyang malalim na paghinga ay napalitan ng isang gipit na pagsisikap na makakuha ng hangin. Ang mga daliri niyang nakahawak sa mga kamay ni Zaivaro at Lynn ay biglang humigpit ng labis, tila ba may isang matinding sakit na biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Ang monitor sa gilid ng higaan, na kanina ay maayos ang ritmo, ay biglang bumilis ang bawat hudyat, nagpapahiwatig ng isang panganib na hindi kayang pigilan ng kahit anong yaman. Nabalik ang diwa ni Lynn mula sa pagkakaidlip dahil sa biglang paggalaw ng senyora. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng kaba nang makita ang pamumutla ng labi ni Zenaida. Sa gitna ng nagaganap na himala ng pagkilala, isang masakit na katotohanan ang dahan-dahang gumagapang sa silid. Hanggang kailan mananatili ang liwanag bago ito tuluyang lamunin ng dilim? Ang malakas na hagupit ng hangin sa labas ng ospital ay tila sumasabay sa mabilis na tibok ng kaba sa dibdib ni Zaivaro, habang dahan-dahang itinutulak ang stretcher patungo sa emergency room. Ang matinding puti ng mga pasilyo at ang nakakasulasok na amoy ng gamot ay tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay isang marupok na hibla na anumang oras ay maaaring maputol. Sa tabi niya, si Lynn ay hindi bumibitaw sa kamay ng senyora. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, ngunit ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga salitang nagbibigay ng lakas. Sa gitna ng tensyong ito, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa hangin. Kasunod ang marahas na paghakbang ng mga takong sa makintab na sahig. Lumitaw si Agatha na tila isang anino mula sa nakaraan na ayaw lumisan. Ang kanyang mukha ay balot ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng pagkalkula. Z, I heard what happened. Why didn't you call me? Bulyaw ni Agatha. Ang boses niya ay pumapailan lang sa tahimik na hallway ng ospital. I'm still your fiancé, Zai. I have every right to be here and decide for your mother. You can't just let this helper take over everything. Tumigil si Zaivaro sa kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang humarap kay Agatha. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan o takot. Ang dating bilyonaryo na madaling mauto ng mga mabulaklak na salita ay wala na. Ang nakatayo sa harap ni Agatha ay isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na sandigan. Agatha, stop this nonsense. Malamig na wika ni Zaivaro. Ang bawat salita niya ay tila yelo na tumatama sa mukha ng babae. You're not part of this family and you never were. Ang tanging dahilan kung bakit ka nakakalakad pa rito ay dahil sa pansamantalang laya mo. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong ninakaw mo sa ina ko ay magiging rehas na magkukulong sa iyo habang buhay. Lynn is the only person who truly cared, and she is my family now. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Natigilan si Agatha. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay dahan-dahang nilamon ng takot nang makita ang bagsik sa mga mata ni Zaivaro. Wala siyang nagawa, kundi ang umatras habang ang binata ay muling bumaling sa kanyang ina. At kay Lynn, tila ba ang presensya ni Agatha ay isa lamang dumi na mabilis niyang iwinaksi. Pagkalipas ng ilang oras na tila ba isang dekada para sa kanila, lumabas ang doktor mula sa ICU. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng matinding pagod. Nilapitan niya ang magkatabing nakatayong sina Zaivaro at Lynn. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ay tila naririnig ni Zaivaro sa kanyang sariling pandinig, isang mabagal na hudyat na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Mr. Villanueva, Miss Carpio, I'm sorry but we've done everything we could. Mahinang simula ng doktor, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Ang katawan ni Doña Zenaida ay masyado ng mahina para sa isa pang operasyon. Ang kanyang puso ay dahan-dahan nang bumibigay. It's time to say goodbye. Bigyan ninyo siya ng huling sandali na puno ng kapayapaan. Tila gumuho ang kisame ng ospital
sa ibabaw ni Zivaro. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kundi dahil sa pader sa kanyang likuran, baka tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Lumabas siya ng silid at tumungo sa dulo ng madilim na hallway. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak na pilit niyang itinatago sa loob ng maraming taon. Ang bilyonaryong akala ng lahat ay may kontrol sa mundo ay isa na lamang ngayong sugatang anak na hindi kayang iligtas ang kanyang ina. Naramdaman ni Zivaro ang isang banayad na init sa kanyang likuran. Si Lynn, hindi nagsalita ang dalaga. Sa halip, dahan-dahan nitong isinandal ang kanyang noo sa likod ni Zivaro at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng binata. Isang mahigpit at tahimik na yakap mula sa likod. Naramdaman ni Zivaro ang bawat patak ng luha ni Lynn na bumabasa sa kanyang Amerikana. Isang luhang hindi lamang para sa sarili itong sakit, kundi para sa kanyang pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang lamig ng pasilyo ay napalitan ng isang uri ng kaginhawaan na tanging ang tapat na pag-ibig lamang ang makapagbibigay. Humarap si Zivaro at ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ni Lynn. Hinahayaan ang sarili na maging mahina sa bisig ng babaeng minsang itinaboy niya, ngunit ngayon ay siyang tanging nagliligtas sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng nagbabadyang pamamaalam, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanilang mga puso. Sapat na ba ang huling yakap upang hilumin ang lahat ng sugat ng nakaraan? Pumasok sina Zivaro at Lynn sa loob ng silid, kung saan ang liwanag ng papalubog na araw ay dahan-dahang gumagapang sa makintab na sahig, tila ba nagbibigay ng gintong basbas sa bawat sulok. Ang nakasusulasok na amoy ng gamot na dati nananaig sa hangin ay tila naglaho na, napalitan ng banayad na bango ng mga paboritong bulaklak ni Doña Zenaida at ang sariwang samyo ng luyang pinapakuluan ni Lynn. Payapang-payapa ang mukha ng matanda. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila nagsasalaysay ng isang mahabang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Dahan-dahang iminulat ng senyora ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng kadiliman at kalituhan, ang kanyang mga titig ay naging malinaw at puno ng buhay. Tumingin siya kay Lynn, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang kanyang tingin kay Zivaro. Isang matamis at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagsasabing nahanap na niya ang kanyang daan pauwi. Itinaas ni Doña Zenaida ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa gitna ng kanyang panghihina, kinuha niya ang palad ni Lynn at ang kamay ni Zivaro at pinagdaop ang mga ito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Z. Salamat. Mahinang bulong nito. Ang boses niya ay malinaw at puno ng pagmamahal. Tila ba hinugot mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa upang maiparating ang huling pasasalamat sa anak na sa wakas ay natutong magmahal ng tunay. Naramdaman ni Zivaro ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Lumuhod siya sa tabi ng higaan habang si Lynn ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ng matanda upang bigyan ito ng kapanatagan. Alam nilang dalawa na ito na ang huling sandali, ang huling hibla ng buhay na dahan-dahang kumakawala. Sa gitna ng nagbabadyang pamamaalam, sinimula ni Zivaro at Lynn na awitin ang paboritong kanta ng senyora, ang Saugoy ng Duyan, ng sabay. Ang boses ni Zivaro ay garalgal. Bawat nota ay tila isang pagsisisi na pilit niyang inihihinga, habang ang tinig ni Lynn ay nanatiling matatag at malambing, nagsisilbing gabay sa paglalakbay ng kaluluwa ng matanda. Sa huling nota ng kanta, dahan-dahang ipinikit ni Doña Zenaida ang kanyang mga mata. Ang berdeng guhit sa monitor na kanina ay sumasayaw sa ritmo ng buhay ay dahan-dahang naging isang tuwid na linya. Kasabay nito ay ang isang mahaba at tuloy-tuloy na ugong mula sa makina. Isang malungkot na tunog na nagpahayag ng katahimikan ng kamatayan sa buong silid. Walang gulo, walang sigawan. Tila isang kandila lamang na marahan ng naubos ang mitya at kusa ng namatayang ningas.
Mahigpit na niyakap ni Zaivaro ang malamig na katawan ng kanyang ina. Hindi na siya sumisigaw ng tulong. Sa halip, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa noo ng matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang humalik si Zaivaro sa noo nito. Isang halik na puno ng kapatawaran at kapayapaan. "Malaya ka na, ma. Ako na ang bahala." Bulong niya sa gitna ng hikbi. Tumayo si Lynn sa tabi niya. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Zaivaro. Ibinibigay ang tanging lakas na maaari niyang ihandog sa sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang libing, habang mag-isang inaayos ni Zaivaro ang mga kagamitan sa silid ng ina, nakita niya ang isang puting sobrang nakaipit sa notebook ni Lynn na naiwan sa mesa. Ito ay may nakasulat na pangalan niya sa labas, gamit ang isang pamilyar at maayos na sulat kamay. Nang buksan niya ito, isang liham ang bumungad sa kanya. Mga salitang isinulat ni Lynn noong mga sandaling nagkaroon ng lakas, ang senyora na magdikta, isang huling pamana ng pag-ibig na naglalaman ng mga katotohanang hindi kailanman nasabi ng kanyang ina habang ito ay nabubuhay pa. Ano kaya ang nakasulat sa loob ng sobrang iyon na muling magpapabago sa direksyon ng kanyang puso at sa hinaharap nilang dalawa ni Lynn? Lumipas ang isang taon at ang dating malamig at nakatatakot na mansyon sa Makati ay hindi na isang kuta ng kalungkutan. Sa halip na ang nakasusulasok na amoy ng antiseptiko, ang hangin sa paligid ay puno na ngayon ng samyo ng mga sariwang gumamela at rosal. Ang matataas na pader na dati tila nagkukulong sa mga lihim ay kinalas na. Pinalitan ng mga rehas na bakal na may mga gumagapang na bulaklak na nagpapahintulot sa sikat ng araw na malayang pumasok. Ito na ngayon ang Zenaida Care Foundation, isang tahanan para sa mga matatandang may demensya, kung saan ang lunas ay hindi lamang matatagpuan sa mga tableta, kundi sa musika, pagkain, at higit sa lahat, sa tunay na kalinga. Sa malawak na hardin, makikita si Baste, ang kapatid ni Lynn, na masiglang tumatakbo at nakikipaglaro sa mga lolo at lola. Ang kanyang dating maputlang pisngi ay puno na ng kulay at ang bawat malakas niyang hagik-gik ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. Ang operasyong binayaran ni Zaivaro noong gabing iyon ay naging tulay upang muling makangiti ang bata. At ang pasasalamat ni Lynn ay naging isang malalim na ugat na nagdudugtong sa kanilang dalawa. Samantala, malayo sa kapayapaang ito, ang katarungan ay tuluyan ng nanaig. Si Agatha at Nurse Helen ay nahaharap na sa matinding parusa sa likod ng mga rehas, nagbabayad sa bawat sentimong ninakaw at bawat buhay na pinaglaruan nila. Ang balita tungkol sa kanilang kinahantungan ay hindi na nagdulot ng galit kay Zaivaro. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng paglaya mula sa madilim na nakaraan. Natutunan na niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatuloy ng buhay ng may malinis na konsensya. Habang papalubog ang araw, naglalakad si Zaivaro sa hardin, ang kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang marahang ritmo ng paglalakbay. Natagpuan niya si Lynn na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng puno ng narra, tinitingnan ang huling liham na iniwan ni Doña Zenaida. Lumapit si Zaivaro at dahan-dahang naupo sa tabi nito. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit. Isang simpleng ugnayan na nagdadala ng matinding init sa kanilang mga puso. "You know, Lynn," mahinang simula ni Zaivaro, ang kanyang boses ay wala na ang dating trampa ng pagiging mapagmataas. "Binasa ko ulit iyong sulat ni Mami kanina. Sabi niya rito, hiling niya na makita akong marunong nang tumawa ng totoo. I never thought na ang isang yaya na pinalayas ko sa gitna ng ulan ang magtuturo sa akin noon." Tumingin si Lynn sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng ningning na hindi kayang tapatan ng anumang hiyas. "Sir Z, hindi naman ako ang nagturo sa'yo. Ikaw mismo ang pumiling magbago. I was just there to remind you that you have a heart."
And I'm glad na nakikita ko na ang totoong Zayvaro ngayon. Iisang banayad na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang hindi na kailangang punan ng maraming salita. Dahan-dahang inabot ni Zayvaro ang kamay ni Lynn. Ang kanyang mga daliri ay marahang humawak sa palad ng dalaga. Hindi ito isang mapangangking hawak, kundi isang paghingi ng pahintulot na manatili sa tabi nito habang buhay. Ipinatong ni Lynn ang kanyang ulo sa balikat ni Zayvaro habang kapwa nila pinapanood ang langit na nagpapalit ng kulay mula sa ginto patungo sa malalim na lila. Sa sandaling iyon, nahanap na ni Zayvaro ang kanyang kapayapaan. Napatawad na niya ang kanyang sarili at ang pagmamahal ni Lynn ang nagsilbing gamot na humilom sa lahat ng kanyang sugat. Napagtanto niya na ang pera ay maaari ngang bumili ng oras sa pamamagitan ng mga makina, ngunit ang tapat na pag-ibig lamang ang may kakayahang bumuhay sa isang kaluluwang matagal nang namatay sa lamig ng mundo. Ang Zenaida Care Foundation ay hindi lamang isang gusali. Ito ang buhay na alaala ng isang ina na nagmahal hanggang sa huling hininga at ang simula ng isang pag-ibig na nahanap ang tamang landas sa gitna ng sakit at sakripisyo. Habang unti-unting lumilitaw ang mga bituin sa langit, ang dalawang pusong minsang nagkasakitan ay ngayoy naglalakbay na ng magkasama. Baon ng aral na ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay ang kakayahang magpatawad, magmahal at muling umasa.